Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 3 ng How to Go series Episode 12. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Metropolitan Cathedral of San Fernando sa San Fernando City, Pampanga, Part 1. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, ang ating mode of transportation ay public transportation. Tayo ay magko-commute lang para makapunta sa simbahan na ito sa San Fernando City, Pampanga. As much as possible, gagawin kong clear ang instructions or ang video guide na ito para sa ganoon, kayang sundan ang travel guide na ito. At syempre, ang pinakamagandang part dito, kahit saan ka nakatira, ay pwede mo pa ring sundan ang travel guide na ito. Basta kapag meron akong nabanggit na lugar na alam nyo kung paano makapunta sa lugar na iyon, iyon ang susundan ninyo para makapunta kayong lahat sa simbahan na ito. Ang mga mababanggit kong pamasahe sa video na ito ay ang mga pamasahe sa kasalukuyang panahon kung kailan ko in-upload ang video na ito. Kapag meron namang anunsyo ang national government na pagtaas ng pamasahe o di kaya ang pagbaba ng mga pamasahe, ayun ang susundan natin. Ibabanggit ko naman sa video na ito kung ano yung mga minimum fare. At syempre, bago tayo mag-proceed sa travel route guide, I want to take this opportunity kasi ito na ang pinakamalayong how to go video ni Beanstings. From 2023 up until 2025, ito na ang pinakamalayong how to go video ni Beanstings. So masaya ako na palayo na ng palayo ang Beanstings at syempre, paganda rin ang paganda ang kanyang mga content. Kaya again, congratulations Beanstings at syempre sa mga supporters, sa mga nanonood ng Beanstings, kayo ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Kaya ang makabahagi sa inyo o yung magawa ko yung video na ito despite the distance, actually 100 kilometers ang layo nito mula sa amin hanggang simbahan ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Kaya grabe, nagtatatlong digits na tayo sa layo ng destinasyon natin hanggang sa simbahan na pinupuntahan natin. Kaya again, thank you Virgen de los Remedios de Pampanga and thank you sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking content. Ngayon, punta na tayo sa exciting part, ang travel route guide. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Una, sumakay ka ng bus na biyaheng Ayala, MRT. Kapag taga-South ka at meron kang mga bus na nakikitang One Ayala, Ayala at MRT, pero merong mga nakasulat na De La Rosa, EDSA, Pasay Road, or to be specific, yung mga bus ng BBL, ay huwag kayong sasakay sa mga bus na ito. Dahil hindi ka agad sila napunta ng One Ayala o di kaya ng Ayala. Ang sakyan yung bus ay yung mga bus na merong karatulang nakasulat One Ayala, Ayala, Mantrade, Paseo, at marami pang iba. Dahil yung mga bus na ito ay kaagad na pupunta sa One Ayala. Again, kailangan nating pumunta sa One Ayala. Suggestion ko lang, magandang makasakay sa mga Chair, Metrolink, o di kaya sa mga Jackliner. Minsan Johans, De La Rosa to be add. Maganda rin ang De La Rosa. HM Transport kasi yun yung mga bus na Ayala kaagad ang una nilang pupuntahan. Kahit merong nakasulat na LRT Buendia, sa Ayala kaagad muna sila pupunta. Ngayon, pag sakay mo sa bus, sabihin mo lang sa konduktor na sa One Ayala ka bababa. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang One Ayala ay 77 pesos. Pagdating mo sa One Ayala ay bumaba ka na ng bus. Ang ikalawa mo namang gagawin, mula One Ayala, pumunta ka lang sa MRT3 Ayala Station dahil kailangan nating pumunta sa MRT3 Araneta Cubao Station. Pagbaba mo sa bus sa One Ayala, pumunta ka lang sa nearest escalator paakyat para makaakyat ka sa itaas ng mall ng One Ayala. Pag-akyat mo ay mag-exit ka kaagad sa mall, lumabas ka kaagad at dumiretso ka papunta sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station. Katabi ito ng Chowking at ng Subway. Ngayon, pagdating nyo sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station, ay bumili ka lang ng ticket na biyaheng MRT3 Araneta Cubao Station. Ang pamasahe ng MRT3 Ayala Station papuntang MRT3 Araneta Cubao Station ay 20 pesos. Tandaan
Tandaan natin, ang platform na pupuntahan ninyo ay yung platform papuntang North Avenue. Dahil northbound ang ating biyaheng tatahakin. Dahil ang MRT3 Ayala Station ay nasa south at ang MRT3 Araneta Cubao Station ay nasa north, pa-northbound ang ating tatahakin. Kaya sa North Avenue platform tayo pupunta. Hintayin nyo lang dumating ang tren at pagdating ng tren ay sakyan nyo na ito. Meron kayong 3 palatandaan para malaman nyo na nasa MRT3 Araneta Cubao Station ka na. Una, inaanunsyo naman ng kada bagon kung anong estasyon ang napupuntahan mo at anong estasyon ang susunod mong pupuntahan. Ikalawa, pwede mong tignan ang labas ng estasyon para makita mo yung mga signboard nila kung anong station na ang napupuntahan ninyo. At ang ikatlo, merong mga mapa ng MRT3 station sa taas ng pintuan ng mga bagon ng tren. Pwede mong bilangin kung ilang stops pa ba ang kailangan mong puntahan para sa ganoon kalkulado at alam mo kung saan ka bababa. Pagdating ng tren sa MRT3 Araneta Cubao Station ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka na sa estasyon. Ang ikatlo mo namang gagawin. Mula MRT3 Araneta Cubao Station, kailangan nating pumunta sa bus terminal ng 5-Star Cubao. Pwede kang maglakad or pwede kang mag-tricycle. So sa first option muna tayo, which is ang tricycle. Paglabas mo sa MRT3 Araneta Cubao Station, pag sinabi kong lumabas, ito yung part na kakalabas mo lang talaga after mo mag-tap ng beep card or kaya pag-insert mo ng single journey ticket sa turn stop machine. Paglabas mo sa MRT3 Araneta Cubao Station ay kumanan ka lang, pababa ng hagdan, exiting the MRT3 Araneta Cubao Station. Pagbaba mo sa hagdan, sa iyong harapan, meron kang makikita o matatanaw na terminal ng tricycle or pila ng tricycle. Kulay orange ang mga tricycle na ito at ito ay makikita sa Pinatubo Street. So ito yung hagdan pababa ng MRT3 Araneta Cubao Station. So may dalawang option ka, pwede kang maglakad papuntang 5-star or kung medyo nagmamadali at hindi mo na talaga kaya kung maglakad, ay pwede kang sumakay sa mga tricycle na ito at sabihin mo lang sa 5-star malapit ka ibaba. Pero yung bababaan mo sa 5-star ay hindi talaga eksakto sa 5-star. May footbridge pa doon. Hindi kasi pwedeng tumawid ng mga tricycle dyan, kita naman natin. Pero at least medyo malapit na sa 5-star yung bababaan mo. Kaya pagbaba nyo ng MRT3 ay sakay lang kayo sa mga kulay orange na tricycle na ito at sabihin nyo lang ay malapit sa 5-star lang kayo bumaba. Puntahan mo lang ang terminal ng tricycle na ito at sabihin mo sa driver na sa 5-Star Cubao ka lang pupunta. Although, hindi ka specifically ibababa sa 5-Star Cubao kasi hindi tatawid yung tricycle mo sa mismong estasyon. Actually, magpo-footbridge ka pa, tatawid ka sa kabilang kalsada para makapunta sa 5-Star Cubao. May kahabaan ng kaunti yung biyahe pero at least medyo hindi ka pagod siguro. Pagdating ng tricycle sa drop-off area ay bumaba ka na ng tricycle. Ang pamasahe ng tricycle mula Pinatubo Street malapit sa MRT3 Araneta Cubao Station papunta sa malapit sa 5-Star Cubao ay 70 pesos. Pagbaba mo ng tricycle ay pumunta ka na kaagad sa footbridge. Kung may dala kang bagahe kargahin mo na lang. Umakyat ka sa footbridge na ito at maglakad patungo sa kabilang kalsada. Ngayon, pagbaba mo sa kabilang kalsada sa footbridge na ito ay tutumbad na kaagad sa inyo ang 5-Star Cubao. So nandito na tayo ngayon sa 5-star ng Cubao. So doon tayo pumasok kasi yung hagdan pa pababa, then dito yung papasok. So yan yung 5-star ng Cubao. Pagkatapos marami kang makikitang mga bus dito. Para hindi ka malito, hanapin mo yung itong bus na ito na mga biyaheng Balanga at Highway. At ang palatandaan mo dyan ay mayroong Robinsons SM San Fernando, Guagua, Santa Rita, Basa. Since ang pupuntahan natin ay San Fernando at nakita mo nga ito, Robinson San Fernando, yan ang bus na sasakyan ninyo. Dulo to ng 5-star halos. So punta lang kayo dito, dyan sakay kayo. Pagkatapos ang bababaan nyo dyan ay Robinson Star Mill. Kasi pagdating natin ng Robinson Star Mill may susunod ulit tayong or may panibago ulit tayong gagawin. Kaya muli, kapag galing tayo ng entrance ng 5-star, punta lang kayo dito sa medyo dulo at sakyan nyo lang itong bus na ito na may karatulang Robinsons SM San Fernando.
Pumunta naman tayo sa second option kasi ang 70 pesos ay napakalaking halaga na rin. Pwede naman tayo maglakad at actually hindi mahirap maglakad papunta sa 5-star Cubao. So balik tayo sa MRT3 Araneta Cubao Station. Paglabas mo sa MRT3 Araneta Cubao Station ay kumaliwa ka lang papunta sa Araneta City Mall. Ang ruta na gagawin natin ay ang ruta papuntang LRT2 Araneta Cubao Station. Pero take note, hindi tayo gagamit ng LRT2. Gagamitin lang natin yung ruta papunta sa LRT2 para makapunta tayo sa destinasyon natin. Ang destinasyon pala natin ay harapan ng Gateway Mall. Pagdating mo sa harapan ng Gateway Mall ay mag-exit ka na. Pag exit mo sa mall na ito ay kumaliwa ka lang papunta sa AIA. Pagdating mo sa AIA ay tumawid ka lang gamit ang pedestrian lane papunta ng Annapolis Street. Pagtawid mo ay maglakad ka lang ng diretsyo at yung unang kaliwa na makikita nyo, yung mayroong nakasulat na crest, ay kumaliwa ka na kaagad. Lakad ka lang ng diretsyo hanggang sa makapunta ka na sa pakanan, which is ang Montreal Street. Ito yung unang kanan pag galing ka ng Annapolis Street. Lakad ka lang ng diretsyo sa Montreal Street. Actually, isang ruta lang naman ito. Wala nang likuan talaga eh. Lakad ka lang ng diretsyo at tutumbad na sa kaliwa ninyo ang terminal ng 5-star Cubao. Kaya ganun lang kadali kapag maglalakad ka from MRT3 Araneta Cubao Station papuntang terminal ng 5-star Cubao. So nandito tayo ngayon sa 5-star. So ito yung area. Ito yung itsura ng area. Ayan. Kung saan ka makapupunta kapag naglakad ka lang from MRT3 papuntang 5-star. So ito yung area. So galing tayo dito kanina sa time-lapse nga natin. And ito ay likod ng 5-star. Kaya pag nakita nyo na ito, yung may bagahe padala at yung area na ito ay nasa 5-star ka na. Ang ika-apat mo namang gagawin. Mula sa terminal ng 5-star Cubao ay kailangan nating pumunta sa Robinsons Star Mill o sa Robinsons San Fernando. Ngayon, di ba nasa terminal ka na ng 5-star sa Cubao? Hanapin mo lang yung bus na merong karatulang Robinsons Star Mills, Robinsons San Fernando o SM San Fernando. Kapag ayun ang nakasulat sa karatula ng bus, sakyan nyo na ang bus na ito. Pag sakay nyo sa bus, punuan naman yung bus na ito at hindi naman katagalan ang paghihintay dahil sunod-sunod naman ang pagdating ng mga pasahero. Ngayon, pag napuno na yung bus, ay aalis na ito. Take note, sa bus ka rin magbabayad ng pamasahe. Ngayon, kapag nagtitiket na yung konduktor, sabihin mo sa konduktor na sa Robinsons Star Mill ka lang bababa. Ang pamasahe ng bus mula sa terminal ng 5-star Cubao papunta sa Robinsons Star Mills o sa Robinsons San Fernando ay 141 pesos. Ang palatandaan kapag malapit ka na sa bababaan mo ay kapag umexit na yung bus sa expressway o di kaya kapag nakita nyo na yung signage ng SM City Pampanga at ang Robinsons Star Mill. Hindi ka naman mahihirapan sa biyahe dahil ang unang bus stop mismo ng biyahe na ito ay Robinsons Star Mill mismo. Ngayon, pagdating sa drop-off area ng Robinsons Star Mills ay bumaba ka na ng bus. Medyo malapit na tayo, kaya ang ikalimang gagawin mo naman mula sa Robinsons Star Mills ay pumunta ka lang sa SM City Pampanga. Pagdating mo roon ay sumakay ka ng jeep na may biyaheng San Fernando Bayan, SM Downtown o di kaya Downtown San Fernando. So kakababa lang natin ng bus galing Cubao. Ngayon ay papunta na tayo ng San Fernando. Well, actually nasa San Fernando na tayo, nasa Robinsons Star Mill tayo. So para malaman nyo na kung nasa Robinsons Star Mill na kayo, yung bus na sinakyan natin ay ito yung unang stop. Ito actually yung bus na sinakyan natin. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin from here, ito yung binabaan natin, Robinsons Star Mill. Kita actually sa video yung SM. Kailangan natin pumunta ng SM San Fernando or sa SM Pampanga dahil doon merong sakayan pa downtown. Sakay lang tayo ng jeep na pa downtown ay tatawid po tayo. So from here, maglakad po tayo rito. Pagkatapos, pagdating natin sa highway, sakay lang tayo ng jeep na pa downtown o SM Downtown para makapunta sa Metropolitan Cathedral of San Fernando.
From Robinson, San Fernando, maglalakad ka lang ng kaunti para makapunta sa SM Pampanga. Hanapin mo lang yung nearest pedestrian lane para makatawid from Robinson, San Fernando papunta sa SM Pampanga. Tanaw naman ang SM Pampanga mula sa Robinson, San Fernando, kaya hindi naman ganun kalayo ang lalakarin ninyo. Hindi rin mahirap ang pagpunta rito. Pagtawid mo papunta sa SM Pampanga ay mag-abang ka lang ng jeep na biyaheng downtown o San Fernando, Bayan. Kapag isa sa mga nabanggit ko ay karatula ng jeep, ay sakyan nyo na ang jeep na ito. Pagsakay nyo sa jeep, sabihin nyo lang na sa downtown lang kayo ibaba. So, galing tayong Robinson Star Mill doon. Pagkatapos naglakad lang tayo papunta rito sa SM City, Pampanga. Ang nag-iisang tawiran dito papuntang SM City, Pampanga ay dito sa tapat ng SM Terminal Transport. Ito actually. Ngayon, pagkatapos yung tumawid, mag-abang lang kayo ng mga biyaheng jeep na para dumaraan dito. Actually, isa ito. Itong dilaw na jeepney na ito. Yung mga nakasulat SM Inner or Palengke. Kasi yung mga biyaheng ganun ay dadaan mismo sa likod ng katedral. Kaya mag-abang lang kayo ng mga jeep dito. Ayan, katulad ng isa kanina na dumadaan, ang biyahe niya ay SM Inner or Palengke o minsan downtown ang nakasulat sa jeep. Kapag merong jeep na nakasulat na ganun, ay sakyan nyo na ang jeep na iyon. Ang pamasahe ng jeep mula SM Pampanga papunta sa downtown ay 13 pesos. Minimum fare lang. Ang pinakamaganda sa biyahe na ito, yung pinakadulong biyahe ng mga jeep na sinakyan mo ay sa likod ng katedral sila mismo magpapababa. Kumbaga, ito talaga yung last destination o yung last jeepney stop ng mga jeepney na sinakyan nyo. Literal na likod lang ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Kaya naman, pagdating sa last jeepney stop ng sinakyan yung jeepney, ay bumaba ka na ng jeepney. Ang matatanaw nyo ay Chowking, merong actually parang clock tower, pero actually parang nasa lamppost lang yung clock na iyon. Then, very bayan ang vibe. May mga palengke, may 7-Eleven ka ring makikita. So, sa area na iyon, yun ang babaan ninyo. Actually, yun ang last destination talaga ng mga jeepney na sinakyan ninyo. At syempre, dahil nasa likod ka lang ng katedral, pagbaba mo ng jeepney, ay maglakad ka lang sa katedral at pumunta ka sa harap para sa ganun ay para makita mo na ang Metropolitan Cathedral of San Fernando sa lungsod ng San Fernando sa probinsya ng Pampanga. Lakad ka lang ng kaonte at makapupunta ka na sa Metropolitan Cathedral of San Fernando sa San Fernando City, Pampanga. So ganun lang ka-basic o ganun lang kadali para makapunta sa Metropolitan Cathedral of San Fernando sa San Fernando City, Pampanga. At mag-a-add lang ako ng kaunting bonus information. So, nasa Metropolitan Cathedral ka na ng San Fernando. Wala actually doon yung Virgen de los Remedios. Kaya tuturuan ko kayo kung paano makapunta naman from the Cathedral papunta ng Chancery o ng Arzobispo de Pampanga. Ang unang option mo ay mag-tricycle. Merong namang mga tricycle sa harapan ng Cathedral. Sakay lang kayo sa tricycle na ito at sabihin nyo na sa Arzobispo kayo pupunta o sa Chancery Chapel kayo pupunta. Although hindi ko alam yung pamasahe kasi hindi ko siya nagawa. Kasi karamihan sa mga taga Pampanga, kapag galing ka na ng katedral, ay naglalakad lang sila. Ganito yon. Nasa harapan ka ng katedral, ay pumunta ka lang sa kalsada sa harap ng katedral at kumaliwa ka lang. Pag kaliwa mo, ay maglakad ka lang ng padiretso. Walang kaliwa, walang kanan, lakad ka lang ng diretso. Lakad ka lang ng diretso papuntang San Jose. Pag meron kang nakitang intersection ng highway, ay tawid ka lang doon at malapit ka na sa Chancery. Pagtawid nyo sa intersection na ito, sa inyong kaliwa ay makikita nyo na yung Arzobispo de Pampanga o yung Chancery na kung saan makikita yung chapel na nakaluklok ang Milagrosa at canonically crowned na Virgen de los Remedios de Pampanga. So ganun lang para makapunta sa Metropolitan Cathedral of San Fernando at sa Arzobispo de Pampanga ng San Fernando City, Pampanga.
Ngayon, alam nyo na kung paano makapunta sa simbahan na ito. Tara na at puntahan na natin ang simbahan ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Magandang makapunta sa simbahan na ito tuwing kapistahan ni San Fernando syempre, pero mas maganda kung pupunta ka sa kapistahan ng Virgen de los Remedios de Pampanga na ginugunita tuwing ika-8 ng Setyembre kada taon. Ito yung pinakamalaking selebrasyon sa buong probinsya ng Pampanga. At bigyan din natin ng karangalan at pagpuri ang Virgen de los Remedios de Pampanga dahil isa itong pontifically crowned image of Mary dito sa Pilipinas. At syempre, bigyan din natin ng karangalan ang Santo Cristo del Perdon dahil parte siya ng kasaysayan ng Pampanga. Walang Virgen de los Remedios kung walang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Follow nyo ang mga social media pages ng simbahan ng San Fernando Cathedral. Ang kanilang mga social media pages ay makikita sa description below. At syempre, makakalimutan pa ba natin, i-follow nyo ang aming social media pages ng Beans Things. I-follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, Instagram at sa YouTube channel namin para sa ganoon updated kayo sa lahat ng mga ganap ni Beans Things. Muli, isang karangalan, isang pagparangal, isang selebrasyon na magawa ko ang video na ito. Although sobrang haba niya, well, malayo naman kasi talaga yung pinuntahan natin. Kaya I think it is still worth to watch pa rin para ma-educate ko kayo, para malaman ninyo detailed kung paano makapunta sa Metropolitan Cathedral of San Fernando. It is worth it. It is worth coming to this cathedral. And I promise you, kahit marami kayong gagawin, madali lang siyang gawin. This is the farthest Beans Things episode sa lahat ng Beans Things season. Kaya muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito and have a blessed trip everyone. Viva la Virgen! Viva!